How did you feel when you first saw your newborn? Sabi ko, yes, ako kamukha. Yun talaga. May mga meme yan may mga reels na parang dinala mo for 9 months, tapos pinalagaan mo, ganyan, tapos biglang ang kamukha Dani. Diba? Ako kasi, yung first ko, 37 weeks siya eh. Nung hiniwa ako, as in saktong 37 weeks. So paglabas na anak ko, oh my God, ba't ganyan yung itsura niya? Ang dami niyang buhok, Wolverine talaga si Natalia. Parang ako talaga, dami niyang buhok. As in grabe talaga covered in hair. And then, alam mo yung mukhang matanda. So nung una-unang siya nakita, parang, oh my God, bakit ganyan siya? Kung ikaw na happy ka, ako parang, ay, bakit ganyan yung itsura na ano ko? Ang ganda naman ako, di ba? Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today's episode is, alam ko, close to the hearts of many of my subscribers. Kasi I came up with a video similar to this, pero ngayon kasi mas maganda to kasi meron tayong special guest na sa tingin ko magandang resource person to talk about topics on skincare during pregnancy and breastfeeding. So guys, please welcome my colleague and dear friend, Dr. Francesca C. Alvarado. Hello everyone, I'm Dr. Francesca C. Alvarado. You can call me Dr. Cheska. My handle on social media is GoLightlyMD. So we do content creation. We make dermatology basically accessible, like dermatology information, no? And this is our passion, no? Right? Yes. Oo, ito lang yung gusto namin ginagawa. And we do this on the side, on top of many other things like doing clinics, being moms. Yun. Yeah. Being moms. Lalo na si Doc Cheska kasi kahanak niya lang, guys. Yeah. Oo, kaya lang di lang mukha. Ay, wow. Thank you. Udaya. Thank you, Science. Thank you, Derm. So I have a 6-month-old. Yeah. So thank you, Doc, for having me, and I'm so excited about what we're gonna talk about today. Oo nga, me too. Ayan, so when did you give birth nga ulit, Ches? Yes, Doc, I gave birth in November. O, diba? Last year lang. So, talagang bagong-bago. Yes. Fresh from the oven, si baby boy. Sana all fresh, diba? Since bago ka pa lang nanganak, it's been 6 months pa lang, I'm sure yung memories mo of being pregnant, sobrang fresh pa din. Let's start this episode by talking about what skin changes did you experience when you were pregnant? Ayan, personally, skin changes, as a derm, medyo marami kang alam na ina-anticipate. Pero pagdating sa'yo, biglang mapapa-second guess na, oh, ano ba to? Normal ba to? Personally, I experienced pigmentation, hyperpigmentation. So, sa kilikili particularly, which is very common sa neck, sa nape, diba? Yeah. I also have a family history ng melasma. So, may tatawag tayo na mask of pregnancy or cloasma. So, medyo may patches talaga na napapansin ako. Sabi nila, hindi daw kita, pero I think we know ourselves a lot. Memorize kasi namin, guys, yung mga mukha namin eh. So, konting pagbabago lang, mapapansin talaga yan. I'm also acne prone, so medyo ina-expect ko magkaka-pimples ako, magkaka-acne. Fortunately, hindi naman. Yeah. Masyado. Swerte mo nga kasi boy, di ba? Yes. Yeah. So, you're lucky. You're lucky. Right. Most of my patients na who get pregnant, they really get acne. Ako din hindi. Yeah. Medyo lucky din ako. I didn't get acne. Ikaw, Doc? Any particular? Ako, pigmentation din. In fact, yung sa akin more, well, yung linya nigra, sobrang itim. And then yung underarms ko din, na I thought talaga hindi siya mawawala. Right. And then ano pa ba yung experience? Ang tagal na kasi. Kaya nga sabi ko, best ka eh, kasi bago lang eh. Ano ba? Stretch marks. Actually, I was super happy kasi yung first pregnancy ko, parang 8 months na, oh my God, wala pa ako stretch marks. Tapos bigla lang pagising ko, wala, may guhit-guhit na siya na red. Pero super lucky ko lang kasi dito siya sa baba. Hindi siya yung, alam mo yun, yung dito. So, sobrang swerte kasi doon siya sa lower part ng abdomen ko. Pwede pang matago. Pwedeng matago. And ngayon, ano na siya, white na siya. Silvery, di ba parang silvery white na siya. Ako actually ganun din. So, parang towards my 3rd trimester, inaabangan ko siya, medyo ina-anticipate ko na, tinatry ko pa siya i-prevent na like I was wearing binder, yung ganyan, yung clothing ko, parang
Di ko masyadong let loose. Yeah. Kaso, pinag-maternity shoot lang ako. Tapos, nag-stretch marks ako. So, yung mga tao bumabati, uy, yung maternity shoot, mga ganyan na naka-stretch marks. Pero, ito ba siya after? Ay. Hindi, pero genetic din kasi siya eh. You know, there are people na sobrang swerte na hindi nagkakaroon ng stretch marks. Pero, yun, I asked my mom, and yun, unfortunately, meron siya. So, I was kind of expecting it. Ano pa ba? Yun lang, skin tags. I developed skin tags. Konti lang, but madali naman tanggalin yun eh. And yun, pigmentation. Ako, I developed parang, hindi nga siya freckles kasi dalawa lang siya dito eh. Para siyang lentigo. Na dark talaga. I had to remove it with laser. Yeah, so in general, dark spots kasi are more common or mas, parang mas likely ka na mag-develop. Yeah. Buti na lang derma kami. Kasi nagawa namin ng paraan. Yeah, oo. So if you have these problems naman, di ba, madali naman siyang solusyonan. Like, alam mo yung isa, nag-acne ka ba when you were pregnant? Hindi masyado. Ako din eh. Swerte tayo. But I do know that a lot of, hindi naman a lot, but maybe hindi man a handful, I know that many patients develop acne because nga may hormonal changes. Tapos ito, Chess, parang veering away from skincare. What were your expectations before getting pregnant? And yung mga in-expect mo ba, parang nagkatotoo ba siya? Did they become like a reality? Actually, magandang question yan, Do. Kasi, minsan, alam mo yan, you know, some things, like by the book, yung mga ganyan, or even your patients, you tell your patients. Pero pag dumating na sa'yo, mapapa-second guess ka. Iba parang, normal ba to? So, marami kong ganon. My expectations kasi would be more of acne. So, baliktad, no? Parang, okay, sige, kasi I was acne prone when I was a teenager. Tapos, ini-expect ko na mag-acne na ako. So, nakaantabay na yung skincare ko to accommodate acne. Tapos, hindi naman masyado. So, yun, it was a flat. Tapos, di ba boy yung baby mo? Yeah, yes. So, boy pa yung baby ko, which is like a myth. And then, well, the hyperpigmentation, I didn't expect it would be that bad. Talaga? Yeah. So, siya, nakaka-self-conscious siya. Of course. Particularly sa underarms. Diba? Yun. And eczema. I'm also eczema prone. So, na-notice ko talaga like, you're really prone to get dry kasi when you're pregnant because of, you know, all the shifts in fluid. Correct. Tumataas yung requirement ng katawan mo. So, ako nakaantabay talaga ako sa lotion. Ganyan. I had to change. Ako naman, ang mga expectation ko ng pregnant. Ako dati, hindi ako naniniwala dun sa, di ba before, parang, pag yung lihi, alam mo yun, hindi ako naniniwala dati dun eh. Sabi ko, arte naman ito. Pero yung first pregnancy ko, I remember, meron akong binigay na cologne sa husband ko. Tapos nung pregnant ako with our first, sobrang hate ko siya. As in, parang, alam mo yun, pag naamoy ko, umiinit yung ulo ko. Tapos meron siyang friend na pag nakikita ko, umiinit ulo ko. So guys, ito yun Like, it's, yung mga wala pang asawa dyan, or yung mga magbubuntis pa lang, please be patient with your wives and acknowledge. Tapos grabe, yung anong pinaglihihan mo? Ako, nisip ko nga Coke. Okay, yan. Coke. Kasi, Sugar. Hindi ako masyadong mahilig sa Coke. Like, I don't drink soft drinks. Pero nung pregnant ako, for some reason, hinahanap lahat ng mga ayaw ko, pork, Coke, ganyan. Yun yung gusto mo? Yun yung gusto ko. Nag-order ako barbecue, order akong Coke, gusto sarap. Ako milk tea. Milk tea. Kaya ang taba ako nung pregnant. Nag-coffee ka ba, Doc, nung pregnant ka? Hindi, alam mo, hindi ako, kasi diba, like ngayon, there's so much fear-mongering. Yeah. Diba, parang, ayoko naman sabihin na parang let loose. Pero kasi, I think now, I feel a little bit bad dun sa mga pregnant kasi they feel so restricted. Kasi there's so much information online na parang bawal ganito, especially with skincare. And we're gonna go to that later. But ang dami kasing mga bawal ba to? Alam mo yung parang dapat happy ka kasi pregnant ka nga. Ako, those were the best days of my life kasi hindi ka conscious, lahat ng taong bait sa'yo. Alam mo yun, parang, di ba pag yung mga tao po nakita na pregnant ka, biglang all of a sudden, parang ang bait nila sa'yo. Tapos, kahit parang malaki tiyan mo, okay lang kasi pregnant ka naman, di ba? Tapos ngayon, you have to worry about all of those things na parang, oh, I can't do this, I can't do that, ganon. Restrictive niya. Di ba? Tapos yung mood swings na I thought before were arte lang. Na-experience ko siya. Iiyak ka ba, Doc, nang mabilis pag nanonood ka ng Ay, naging mo na talaga. Hindi kailangan mo yung pregnant para Hindi, pero yung isa pang ko na hindi ko in-expect, I had the blues after giving birth. Although hindi, actually,
in-expect ko pala siya kasi winarningan ko na yung husband ko. Okay. Sabi ko, may ganitong concept kasi parang sabi ko 70% ng mga nanganganak, kapag biglang bagsak ng hormones mo, di ba? Yung wala, iyak lang ako ng iyak. Pero, yun na nga, buti na lang. Sabi ko sa kanya, if tuloy-tuloy yung iyak ko, mga more than a month, ipasahik mo na ako. Oo. Kasi diba? Galing dapat dapat meron kang parang, ano ba yun? Hindi naman succession plan pero parang na-anticipate. Oo, kasi my mom's OB My mom's an OBGYN. So parang, I would remember her stories before na there were moms na parang hindi na-address. And then parang nag-worsen. So, so parang, dati naalala ko, pag aalis siya, baka aalis siya ng 10 a.m., 1 p.m., uwi ka na. Tapos hindi ko alam, umiyak lang ako. Parang, I didn't understand. And then after 2 weeks, parang okay na ulit. Normal na ulit ako, parang gano'n. So I think that's one of yung hindi ko in-expect. Right. Na parang, kasi di ba when you look at moms, like for example in magazines, ganyan, di ba happy? Di ba? Yeah. Breastfeeding, nakasmile, pero sa totoo pala, ang sakit pala, oh my God, yung breastfeeding. Talagang sabi ko, oh my God, bakit yung mga picture ng mga nag-breastfeed, nakasmile sila, pero ang sakit, di ba? Yes, The first few days, it was super painful. And parang at that time, I couldn't imagine why any mom would want that. But then you get over it, di ba? So, ang dami, a lot of surprises. I think one aspect of yung expectations is, minsan na-expect mo na, okay, yung pregnancy, but what's after? What comes after? So, one thing I didn't expect talaga, hindi ko talaga matutulog pala. Hindi ko matutulog. Tapos, ang hirap, humanap ng time kumain, mag-CR, like, ilapag yung baby. Totoo. Pala yun. So, I think it's something na part of your anticipation also, like how to take care of that. Ako, I remember ko before, ginaganon ko ba, sinasay ko humingi. Yes. Di ba, parang, ano ba to? Kasi ang haba nilang matulog, di ba? Na sometimes parang, my God, 14 hours natulog yung baby ko. Parang, humingi pa ba siya? Di ba, ganon? And then, yun, yung parang, at that time, takot ka rin na ipahandle sa iba. Totoo. So, parang feeling we have to be there. Naalala ko na lahat. Oh my God, nalalaki na po ng mga anak ko, 9 and 10 na. Pero, having this conversation with Doc Cheska, parang it's all coming back to me now. At ayoko na. Hindi, joke lang. Hirap ilapag. Tapos, pag for example, you're out, na hindi mo kasama yung baby mo, parang hindi ka mapakali. Uwi ka na, diba? Yun na. Sana naman huwag kayong matakot magkaroon ng baby or maging pregnant because of this episode. So, balik na ulit tayo sa skincare. Kasi, importante na pag-usapan to Ano ba yung mga ingredients that we dermatologists recommend our pregnant patients to not use? Ano ba yung mga dapat hindi ginagamit or bawal gamitin pag pregnant? Right. So, it's always like that. The first thought when we think about yung skincare for pregnancy is yung what to avoid. Because actually, mas konti yung kailangan i-avoid. Yes, yun nga totoo. Alam mo yun talaga yung akala nung iba baliktad. Yeah. Diba? Yeah, so for example, okay, topical retinoids, so whether it's over-the-counter or prescription, sa totoo lang, malayo sa matres. Yes. And hindi naman din very significant yung pag-penetrate niya sa skin. So, kumbaga, we don't expect this to be, kumbaga, massive amounts in our bloodstream. So, sa totoo lang, kung nakapagpahid ka and you didn't know you were pregnant, we don't really expect something significant din sa baby mo. But kasi yung oral retinoids, diba, yung isotretinoin, that's absolutely bawal or contraindicated. And if you've taken it, dapat talaga mag-stop ka for a couple of months before you actually try to conceive. So, yun yung basis nun. Another one is high concentrations ng salicylic acid. So, more than 2%, anything more than 2%. But actually, if you use like a really, really dilute amount or kumbaga parang sa mukha lang, ganyan. Hindi naman sa buong katawan. Yeah, oo. So, hindi naman siya expected to cause significant changes or at least something to be worried about sa baby. Another one is, di ba Doc, minsan yung mga lightening may hydroquinone pala. So, it's also something to avoid in pregnancy. Any concentration. Yeah. But, in general, di ba, in general, like niacinamide, azelaic acid, yung mga common ingredients, glycolic acid, lactic acid, some for acne, some for pigmentation, pwede sila. So, again, we go back to the fear-mongering part. Yes, oo nga. Di ba lahat ng tao parang, as much as possible, nothing na lang yung mga ganyan. Oo, Pero, paano mag-i-enjoy? Yeah. Tsaka baka pumangit ka.
Diba? Ayaw natin ang pangit. Gusto natin pag pregnant, blooming ka, ganyan. Oo. Valid naman. Valid pa rin yung concerns mo and they still need to be addressed kahit na you're pregnant. It's just that you just have to have a more, kumbaga, cautious approach. Yeah. And yun, kung hindi ka sure, syempre, ask. Diba? Okay lang naman. That's why we're here. Diba? You can ask naman. Pero yun nga, ako din parang, hindi mo pwedeng i-let go yung skincare routine mo just because you're pregnant and you're afraid na may mangyayari sa baby. Kasi gaya ng sabi ni Doc Chess, malayo nga siya sa matres. And yung hydroquinone kasi, correct me if I'm wrong, parang a certain percentage gets absorbed in the blood, diba? So yun talaga parang, as much as possible, no. But the others, like even benzoyl peroxide, as long as guided ka, glycolic acid, etc., okay lang naman siya. Even cleansers. Pero naiintindihan ko nga na madaming concern. So, talking about skincare and skincare routine, would you like to share your skincare routine when you were pregnant? When I was pregnant, so I was actually using niacinamide and vitamin C in the serum for the day. So yun, meron pa rin antioxidant, meron pa rin brightener. For sure, never nawala ang sunscreen. Of course, of course. Kasi all the more nga, dahil mas prone tayo to pigmentation. So, yun, di talaga yun mawawala. Yung stretch marks kasi we can't really do anything. Yes. Dati, di ba sabi sa atin parang shea butter, ganyan. Oo. Pero, hindi talaga siya guarantee na pag naglagay ka nun, hindi ka magkakaroon ng stretch marks. Mas malaking factor kasi like the way you heal, your like reserves ng collagen, and how much stretch yung na-accommodate. Pag kagaya ko na nag-gain ng 50 pounds, wala talagang kawala. Yeah, 50, I know, ang sarap kasi ng milk tea. Oh my God. Ako 35 naman, Doc. Kasi dati, 35 ay no, okay pa yun. Alala ko yung mom ko talagang sinasabi niya, huwag na daw akong kumain. Kasi laki talaga. Laki talaga. And, yeah. Hindi mo naman maiwasan yun, Doc. Kasi syempre, di ba, as a pregnant person, ayaw mo naman mag-diet or masyadong mag-watch ng food kasi parang may isip mo yung baby na deprived ng nutrients. What about treatments? So, you followed your skincare routine. Did you do any treatments when you were pregnant? Actually, I was very cautious nung time na yun. In theory kasi, technically, may mga pwede. Again, like for example, matamaan ka ng laser, wala yung sa matres, diba? O saan mo lang tinama yung laser, nandun lang naman siya. Kung nakapag-inject ka ng Botox, di mo alam. Correct. Botulinum toxin. Yes. Yeah. So, with this ka, tapos di mo alam. So, hindi rin naman yun magiging harmful kasi kung saan mo lang naman siya in-inject, diba? So, ako, personally, I limited myself to facials. Ganyan, extraction, injection. Parang, di ba, parang pag alam mo na pregnant, di mo na lang gagawin. Yeah. Pero kung halimbawa, like you said, if nagawa mo siya, tapos nalaman mo, oh my God, I'm pregnant pala. Oo. Usually, hindi naman siya problem. In fact, when I was pregnant with actually for both, nagtitreat ako ng laser. Meron pa akong binili dati na parang belly, meron gano'n yung parang belly. Alam mo, di ba yung parang belly protector na parang gano'n? Kasi, I remember when I was pregnant with Natalia, I went to the US. Tapos parang may tinanong akong doctor doon na radion. Sabi niya actually, kung hindi naman siya parang x-ray, it's not an issue. Kasi sabi niya, when we do laser, it's very targeted, diba? Parang may target chromophore siya, red, brown, gano'n. Sabi niya, so parang and it doesn't naman go as deep. So parang, diba? So parang okay. So nag-belly armor na lang ako na gano'n. Di ba yung gano'n? While I was doing. Kasi syempre kailangan magtrabaho. Actually ako rin, Doc, nagtatreat din ako ng laser nun. Pag lang for example, yung, di ba there's a certain laser na may plumes, yung yes. So parang extra protection lang, correct. Like N95, gano'n. Otherwise, actually, hindi din, di ba? Lang. Ako din dati facials lang yung ginagawa ko on myself. Kasi, yung reason ko naman nun is I didn't want to do anything invasive kasi nga prone to PIH tayo, di ba? So baka mamaya kung ano-anong ginawa ko, nangitim, lalo pang umitim. Yeah. Ko. On our side naman, kumbaga parang it's more of the medical legal aspect. Correct, isa pa yun. You don't want to be blamed kung may mangyari, no? Yeah. Anything goes wrong, tapos ma-attribute dun sa treatment or sa procedure. But I guess with facials, there are some treatment facials kasi like may, for example, anti-acne facial or anything like that. So you can also just, di ba, parang inform mo na lang yung provider mo kasi they might probably use salicylic acid. Yes, higher concentration. Correct. Actually, ganoon lang naman. Hindi naman siya dapat ikahiya. Sabihin mo lang, I'm pregnant. So, yeah, just have to consider it. Oo nga. Meron pa ako isang gusto tanong sa'yo, Cheska, kasi hindi ko alam kung
same to nung time na buntis ako and then ngayon. What are the myths that you want to debunk about pregnancy? Dami. So, lalo na pag nalaman nilang pregnant ka, biglang as in ibabombar. Oo, totoo. Lalo yung mga taga-province kagaya ko. Madami mga myths talaga. Yeah, so, I think one is, yun nga, parang pag babae, glowing ka. Pag boy, ay, hindi parang totoo yan. acne ka, ganyan. Hindi totoo yan. Kasi sa akin baliktad eh. Yung first ko, girl, di ba si Natalia yung first ko? Yeah. Ang itim ng leeg ko. Tapos talagang, meron akong, hindi siya active, but like, alam mo yung parang tiny bumps like here. And then people were telling me, uy, siguro boy yan, no? Tapos parang ako, hindi, girl. Bakit mo nasabing boy? Tapos parang sila parang, wala, hula lang namin. Pero I know naman na it's because itim ng leeg ko, gano'n. So yeah, myth nga yun. Diba? So parang ina-attribute nila yung parang myth. Ikaw glowing ka eh, tapos boy baby mo. Yes, naman. So baliktad. Baliktad. I think, ewan ko, minanifest ko siguro na huwag magka-acne. Kasi, syempre, isa pang stressor yun. Another myth, I think, narinig mo na, Doc, yung pag kumain ka daw ng dark colored na food, magiging dark daw yung baby mo. Talaga? Oh my God. Ewan ko. Buti na hindi ako mahilig sa bakit may ganun? Pero hindi, maitim naman yung babies ko. Hindi, ako lang. Maitim ba yung kinis ko? Hindi kasi, hindi naman, lahat naman dark. But yung husband ko kasi moreno eh. So, like, yeah. Diba? So, kumbaga, syempre, genetics pa rin. Yes. Of course, what we consider our genetics. How much sun the kids are gonna get. Of course. They're bigger. Yung iba kasi not related to the skin but appearance. For example, yung belly, pointed. Talaga? Lalaki. Tapos, mag-rounded daw yung belly. Girl. Meron ding exceptions. Yeah. Ano yung mga myths sa akin? Ano yung parang after mga anak, bawal daw maligo. Diba? Oh my God. Oo, bawal maligo. Yung parang, oh my God, nalagkit-lagkit. Bawal maligo. May mga ganun eh. May nagpo-practice na. And then more sa baby. Ako maraming mga myths sa baby. Yung parang, yung may sinulid dito. Yung pag nag-hiccups yung baby mo, nalagyan mo ng sinulid dito. Alam mo ba yun? Ay, dito. Oo, as a province siguro yun. Okay. Pag nag-hiccups yung baby, nalagyan mo ng sinulid dito. Right. Para daw mag-stop. Mga ganon. Oh, okay. Tapos yung parang, if you want to have good skin daw, yung breast milk, pahid mo sa mukha mo, gano'n. Narinig ko yan. Hindi ko naman ginawa yan, guys. Pero, may mga nag-advise. Sabi ko kasi konti na nga lang yung breast milk ko, ilalagay ko pa sa mukha ko. Di ba? Sa baby ko na lang, di ba? Yeah, So, yung mga gano'n. Madami naman actually. Meron din. Like, may baby, ewan ko, pag nilalabas sa amin siya noong una, parang hindi pa siya binibinigan, Doc, nilagyan ko ng dot. Yung contrabalis daw. Sinusunod ko yun na. Well, wala namang mawawala, di ba? Wala namang mawawala. Oo. Hindi ko rin alam. Walang science yun. Ginagawa ko. Yeah. Balis. Tapos yung di ba pag may pera usog, alam mo yun? Yes. Yung sa province, mga nilalawayan pa eh. I don't know. Oo, promise sa province. Yung parang, di ba, sa paa, lalawayan, gano'n. Yes, yung iba nga sa tiyan eh. So parang, oo, di ba yung mga gano'n? Kasi from the province, kasi marami ako din. May mga gano'n. Maraming, mga myths. But I think those were the ones that I encountered before. So same pa rin pala. Walang pagbabago. More or less. Wala masyado. Walang pagbabago. And then skincare naman, when you're breastfeeding, I guess more liberal. Totoo. Actually, balik na. Balik na sa dati, di ba? Yes. Yeah. Unless nakadikit palagi sa face mo. Yun na nga eh. Sabi ko sa kanila, like, you can, unless, hindi mo nilalagay sa breast mo yung retinol, di ba? So, hindi naman didikit sa baby. Yeah. So, you can. Ako din eh. Ganyan din ako eh. Balik sa dati. Pati nga procedures, balik sa dati. Yes. Oo. Yeah. There. So, ayun, in general, like, there are some injectables kasi that they consider din na breastfeeding. Yes. Minsan may lidocaine din kasi, which can be passed on sa breast milk. So, pag ganun, you just discuss it naman with your doctor, diba? Tapos, you properly time it. Yun lang. But otherwise, mas masaya na pag lumabas na yung baby. Ako yun din, alala ko after ko manganak. Kasi I gained a lot of weight, diba? Tapos in-expect ko, pagkaanak ko, lahat ng weight matatanggal. Oh my God. Oo, diba? Kasi parang, guys, I was 100 pre-pregnancy. Tapos bago ako manganak, parang 155 ako. Tapos after ko manganak, parang, bakit 137 pa rin ako? Parang, bakit nandito pa rin yung 30 plus? Yes. Diba? Parang tagal. Parang 2 years ko siyang trinabaho. Ako, Doc, actually, ito pa. Hindi, ikaw balik ka na eh, sa dati. Well, diet. Ang hirap mag-diet eh. Pero ako, ito funny, as in like, kasi nasiyas ako. So,
naka-binder ako, no? Tapos bumili na ako nag-anticipate ako ng binder na post-pregnancy. CS ka? Yeah. Oo, same. Nag-anticipate ako ng post-pregnancy binder. Ang kinuha ko medium. Ay, same tayo. Diba? Sabi ko, yes. Oh. Same Yes. kami. Ako din. Ang yabang ko noon, medium talaga. Hindi ko siya masaran. Sa tayo ko pa lang hindi nakasa. Same. Oh my God. I had to go a size higher din. So, Ano siya guys parang meron siyang adjustment. Parang, yung parang sa bra, di ba? Parang yung malaki and then may maliit. Tapos as you get thinner, pwede mo siyang ilak ng ilak. Ako din dati, medium yung binili ko. Same tayo, hindi ko man lang saran. As in, yeah. But that helped because my CS scar, sobrang guhit lang siya. Ikaw din, di ba? Oo. So yun yung tip pala namin dun sa mga ooperahan. It really helps. I wore mine for 6 months. Yes, ako. Hanggang ngayon, hindi na. Ako actually medyo obsessive dun sa prevention ng scar. Yes, same. Because it's like in my genetics, I form keloid kasi. So, like, dapat may compression. Correct. Not just the binder, but I put a silicone sheet. Yeah, super important yan. Yeah. You know why I know? Kasi, meron ako appendectomy scar. Yeah. So, when I was 16, 17, I had appendicitis. Tapos, syempre, ano ba naman alam ko sa scar nun, di ba? So, ang pangit ng scar ko. I have it here. Makapal siya. Hindi naman siya keloid, but hypertrophic siya. So, it's thick. It's parang discolored. Pero yung CS scar ko, which is bigger pa nga dahil nag-binder din ako for 6 months. And then like you, I was super OC din. Guhit lang siya. Halos hindi mo nga siya makita Ikaw din. Diba? Malaking bagay. Ako naman, Doc, ang story ko is, my scar is actually, vertical pala. My scar is vertical. Kasi I had, nung med school ako, emergency pelvic lump. Oh! No, talaga? Kasi may ovarian cyst ako, pumutok siya. Oh my God. Kasi emergency na, so hindi na nila magawang correct. yung scar. Yeah. So, yun meron na ako. And I learned from that I developed hypertrophic scar. Dun sa, yes. Talaga? Tapos, second chance ko, mapaganda yung scar ko. So, ngayon? Yes. So, ngayon, mas... kasi they remove it, di ba? Yeah. Ang galing. So, yun. Now, it looks better. Sige, pag tingin ko kami. Hindi, joke. Ang galing. Pero totoo yun. Really. Ako din, super believer talaga ako. Kasi I had it twice and I followed the same nung first and second. So, ngayon, ganun pa rin siya. Super guhit lang. Ayan guys, so sobrang dami na naming ni-reveal sa inyo ni Doc Cheska. Pero ito, again, hindi naman siya skincare related, but para lang makarelate yung mga moms. How did you feel when you first saw your newborn? Sabi ko, yes, ako kamukha. Yun talaga. Kasi diba, Doc, minsan may mga meme yan may mga reels na parang dinala mo for 9 months, tapos inalagaan mo, tapos biglang kamukha Dani. Diba? Parang pakonsuelo lang. So, it was actually nakakaiyak. Ito pala yun. Nakakaluha siya. Lalo na yung baby. Yeah, actually, pag mom ka, yun lang, ako talaga yun lang yung wini-wish ko na parang sana normal, sana healthy. Kasi diba, bago ka maging mom, ang dami mong gusto. Yeah. Na parang sana ganito, ganyan. Pero actually, pag andun ka na dun sa moment na mga ka na, parang, Lord, sana normal, sana healthy. Yes. Pero ako kasi, yung first ko, 37 weeks siya Kasi I was placenta previa totalis. Yun yung guys, nakaharang yung matres mo. So that's why I was CS. So hindi ako pwede manganak ng normal. And then, I was doing my rounds. Tapos parang nagko-contract na pala ako or something. I didn't know. So, nung hiniwa ako, as in saktong 37 weeks. So, paglabas na anak ko, oh my God, ba't ganyan yung itsura niya? Ang dami niyang mohawk. Wolverine talaga si Natalia. Parang ako talaga, parang hindi yan expect ko. Parang, di ba babies are, di ba sa mga movies, parang cutie-cutie, ganyan. Parang, she looked, dami niyang buhok. As in, grabe talaga covered in hair. And then, alam mo yung mukhang matanda. Di ba yung alam mo yung newborn look na parang kasi I guess premature or almost parang saktong-sakto. So una-unang siya nakita parang hindi naman disappointed. I don't wanna say disappointed but it wasn't what I expected. Na parang oh my God, bakit ganyan siya? And then buti na lang after mga a month, ayun, medyo nalagas na yung lanugo hair niya tapos nag-normalize na. Tsaka ang dami niyang milya. Yes. Di ba? Ang dami niyang milya nung paglabas talaga niya. So ako, kung ikaw na happy ka, ako parang, ay, bakit ganyan yung tsura na ko? Ganda naman ako, di ba? Yeah, but it all changed. So,
iba-iba. Yung sa second ko naman, dahil nga alam ko na, hindi na ako masyadong nag-expect. Pero si Alonso kasi mas malapit siya mas term siya eh. Yes. So, wala na siyang hair. Mas maganda yung itsura niya sa newborn. But my very first talaga, I'm like, what ganito yung itsura niya? Ako, ganyan ako, Doc. I love you, anak. Maganda ka na ngayon. Ganda-ganda ni Natalia, Doc. No. Pero yun talaga. Term ka ba? Like, did you? Yes. That's Sa why. 8 weeks naman ako. So, actually, parang, medyo ano pa rin, kakasakto lang din ng term, pero parang mas may fat na siya, ganyan. Yun naman yung, siya. I think yun yung difference eh. I felt that also nung, na siya, yung nag-physiologic weight loss. Yes. After Correct. lose pa siya ng weight eh. Tapos, nawala yung mga fat niya. Parang, well, at least parang mas kita mo kasi yung mga Black creases. Mga nung fat niya. Tapos parang ako, anong ginawa ko? Dahil ba wala kang milk? Yung mga ganon, again. So, like, ang dami mong expectations sa sobrang, medyo alam mo naman, but when you see it, nawawala yung yung reason. Correct. Diba? Or kaya sinasecond guess mo na yung sarili mo. Parang, yung mami ko nga, doktor ka ba? Bakit hindi mo alam yung mga sagot sa mga tanong? Kahit yung jaundice, Doc, parang ako nag-worry ako. Sabi ko, tawag dito, jaundice pa ba to? Or parang yung color ba niya? Is it normal? Mga ganyan. So, I think, tsaka iba talaga pag anak mo. I think iba't pag anak mo. Kasi ngayon, pag may nagtatanong sa akin na friend ko na kakaanak lang, iba-iba eh, di ba? Pag anak mo parang, oh my God, hindi ka sure kung tama ba yung, di ba, yung ginagawa mo, sinesecond guess mo yung sarili mo, kahit doktor ka na. Pero it's easier to give advice to a friend na may anak kaysa yung sarili mong anak. In fact, kung nagkakasakit ng mga anak ko, sinasabi ko sa pinya ko, I'm a mom, I'm not a doctor. Yes, exactly. Diba? Parang just tell me what to do. Diba? Parang sunod na lang ako sa'yo. Hindi ako magpapaka-hero, hindi ako magpapaka-doctor. So I think it was very helpful for me na nandun din yung mom ko. Yes. During the first few days, I kept asking her, normal ba to? Okay lang ba yan? Ganyan. Totoo. Yeah. O diba? Binabalikan ko na naman yung mga. Pero ikaw mag-aanak ka pa, alam ko. Ako talagang factory is closed, guys. Matagal na. Si Cheska buhay na buhay pa yung factory niya. But ako, I'm done. But, I mean, it was fun. And it's nothing like anything. Yeah. Diba? For sure. Oo. Parang it's something to celebrate, I think. Tsaka, like all the sacrifices or at least the inconveniences when you were pregnant, parang ma-realize mo, Worth it. Worth it. Tapos mas ma-appreciate mo yung mom. Ako pinaka-nahirapan ako, mag-isip ng pangalan. Tapos lalo na yung mistake ko dati kasi nagtanong pa kami sa mga relatives namin kung anong pangalan. So parang, oh my God, tumatawag na sa akin yung nursery, Doc, day 2 na po yung anak nyo, baby Vitas pa rin. Oh my God, sobrang hirap talaga. But kayo, you had the name na before? Yes. Kami talaga hindi. Yung mistake ko talaga nun, tanungin yung mga relatives. Kasi naalala ko yung mother-in-law ko dati, ay, ayoko niyan. Meron akong kilalang ganyan. Ang sama na ugali. Baka maging ganyan yung anak mo. Doc, alam mo ba yun? Yung parang pag nag-name ka ng baby, ma-realize mo, ang dami mo palang person na na may bad. Yes, di ba? Yun ba? Ayoko na ganyan na pangalan kasi si ganyan. So, nung second namin, mas prepared na kami. So, hindi na siya baby Vitas for ilang days. I see. Alam mo, it helps, Doc, ha? In fairness, like one thing I learned, ita-type mo yung name ng anak mo, tapos titignan mo how it looks. Like, medyo may siya, medyo may tama, actually. Pwede. Okay. Kami naman sinulat namin sa mirror. Yeah. Yung mga names. Right. Tapos yung pinapair mo siya. Oo. Gusto namin 2 names para hindi siya mahirapan pag kumuha siya ng NBI clearance. Yeah. Oo, kasi di ba pag isa lang yung name mo, parang baka mamaya may ma-match sa'yo, di ba? Yeah. Kaya 2. Pero hindi pwede sobrang haba kasi pag nagsascantron siya. Yung husband ko, sobrang haba ng name, 3. So, sa mga ibang visa and passport po to. Okay. So, I think 2 is ideal. Yun, ang dami namin pag-usapan. Hindi lang to skincare, life na to. Motherhood. Ayan. So anyway, thank you so much, Cheska, for granting my request. Alam ko, noong una nauiya pa ako sa kanyang mag-approach kasi napakahirap ng first few months di ba sabi nga, hindi siya natutulog, di ba? So, parang tiniming ko na, pag nakikita ko na medyo lumalabas na siya sa stories niya, pwede na lumalabas na si Cheska. So, thank you very much. Any advice you want to give to soon-to-be moms, currently pregnant moms, and breastfeeding moms? Yeah. So, it's always positive, no? They always tell us positive advice, like, kumbaga, enjoy mo lang, enjoy the journey. Actually, I think we need negative advice then, or at least
we also have to have realistic advice. Like, yeah, anticipate mo na mapupuyat ka, mahirapan ka. Because if you know that this is something that you can expect, you can have a change in mindset para, kumbaga, complain less na. Tsaka pwede mong paghandaan, di ba? Yeah, exactly. Yun, again, it takes a village. Yes. Then, of course, parang very welcome ang help. And lastly, don't neglect yourself. Mahirap talaga. Pero if you can find a way to still do what you were doing nang hindi masyadong limiting. For example, yung skincare, hindi mo magawa. Lagay mo na lang sa tabi ng bed mo. Correct. Para madali siyang abutin. So, nagawa mo pa rin siya. Ganun. For me, it was more difficult post-pregnancy. Right. Oo. And I like your advice na parang kailangan mo din talaga ng negative advice or whatever you call it. Parang kailangan mo, hindi, it's not all happy-happy talaga. One thing lang, I learned from one of her fellow derms, no, si Dr. Chrissy Amar, she told me, pregnancy is not a disease, so you find whatever. Kumbaga parang what you were doing before, gawin mo lang. Oo nga. Yeah. That's good advice. It's not a disease. Oh well, so guys, I really hope that parang na-enjoy nyo naman yung aming chikahan, motherhood and pregnancy and whatnot. Yes. I know that it's not enough the time that we have to discuss everything. Kaya kung meron kayong mga questions, feel free to put them in the comments below or whatever, maybe message Doc Cheska or ako, and we can answer your questions na hindi nasagot dito sa video na to. Okay? So I guess it's time for us to say goodbye, guys. Thank you!